Good day mga Mapsters, welcome to the vlog, and today we're going to do another reaction video or kung saan nag-react tayo sa mga build or bicycle build ng mga ibang mekaniko. So last time ang pinanood natin is Blue Lug, ngayon naman something na para sa mga triathlete or nagta-triathlon. So I'm going to react sa build na to, ang bubuing bisikleta sa Cervelo P5X. So this video was 7 years ago from Antonio Gonzalez. So, nandun sa baba yung link sa kanyang YouTube video kung gusto nyo mapanood ng buo din yung build niya. So, gagawin ko lang dito ano yung reaction ko sa pag-build niya ng Cervelo P5X. So, tara, huwag natin patagalin, umpisa na natin. So, that's the bike, Cervelo P5X. So, yan, napakadaming pyesa. Ayan, yan yung lahat ng pyesa niya. So, itong frame na to, mapapansin nyo, medyo kakaiba yung design niya. Nung unang lumabas tong frame na to, talagang kakaiba yung design niya. But hindi naman to yung original na design na ganyan. Meron ng mas nauna pa sa kanya. But ito yung medyo kumita ng konti or sumikat ng konti sa ganitong design. So that's the seat post and nilalagyan niya ng carbon paste. And then ito na yung pinaka-wedge niya para malak yung seat post. So ganun lang kaliit ang adjustment niya and pwede bang putulan or habaan yan. So kinlamp na sa seat post. Kung napanood yung huling reaction video ko, naalala nyo na minention ko na kailangan mong lagyan ng anti-seize. Yan, katulad yung nakikita nyo sa taas, ito yung anti-seize na grease or assembly paste. Yan ay para hindi mag-lock. But sa sitwasyon na to, this is a press fit bottom bracket, no? Hindi ko gagamitin yung anti-seize dyan. Bakit? Kasi this is a carbon to aluminum alloy. I doubt na magsiseize yan. Regular na carbon paste will do or konting-konting grasa lang para mag-fit siya dun sa frame. So yan, kung nakikita nyo, carbon siya ikakabit, hindi sa bakal. Para sa akin, if hindi steel yung pagkakabitan or hindi naman talaga aluminum alloy din, which aluminum alloy I doubt na ano yun na mag-seize pa siya or magdikit pa siya. But for this scenario, carbon, madali matanggal sa carbon ng mga aluminum alloy na bottom bracket. So ang gamit niya is ceramic bearing, no. One of the most expensive na bearing na pwede niyo gamitin sa market. And this is a press fit bottom bracket, BB30 kung hindi ako nagkakamali. So yan, pinapress lang yan. Medyo hindi ko gusto yung bottom bracket na BB30 na press fit. Medyo madaling mag-creak or mabilis umingay. So that this is the head tube. Nilalagyan lang ng grasa. And yung grasa na yan is regular na grease lang. So nakita nyo, medyo kakaiba yung design niya, no? Ito na yung pinaka head tube niya. Ito na yung pinaka steering tube niya. Hindi na puputulin. Fixed na siya sa ganyan kasi hindi ina-adjust yung height ng manibela or ng stem gamit yung head tube or yung pinaka steering tube niya. Unlike sa mga road bike, no, pinuputol-putol natin yung steering tube depende sa haba ng spacer. Dito naka-fix na. Dahil lang merong spacer diyan or na-adjust diyan is yung mismong aero bars, no. So makikita niyo maya-maya. So just like the regular na head tube, ganun lang. Pero ito lang, naiiba lang yung sa posisyon ng kanyang pinaka-aero bar. Ayan, yung pinaka-plate na yan. So ito pala, disc brake pala to, no? So yun nakikita nyo sa baba na yan is compartment din yan para sa mga spare. Spare na gulong, spare na tube. Ayan. I believe this is the brake cable housing or yung pinaka-brake cable housing. So, hindi sila gagamit ng hydraulic dito. Again, this was 7 years ago. So, medyo limitado pa yung mga option. Ang gagamitin nila is TRP na high road. So, this is a cable-actuated na calipers. May fluid pa rin siya pero nandito lang sa caliper. So, personally, hindi ko gusto na naka-disc brake yung aking time trial. No? Especially time trial. Kasi sa time trial, hindi ka nga halos nakahawak sa preno. Lagi ko sinasabi yan. And kung kailangan mo mamareno, hindi mo kailangan ng ganong katinding stopping power. Okay? Mas okay yung ginamit nila, maganda yan, magandang quality. Pero para sa akin,
nagpapaka-aero ka and then lalagyan mo siya ng something na ganyan. So parang nadidefeat niya yung purpose ng pagiging aero. Mas okay siguro kung simpleng TRP spire na lang na ginamit. Hindi na sila nag cable actuated kasi masyadong bulky yan para sa akin na ilagay, especially dito sa time trial, na talagang ang purpose ng time trial is maging aero yung position mo or maging aero talaga yung road bike mo. So now ito na yung pinaka-cockpit niya. So dyan nilalagay yung brake levers. Yan. So medyo ano na to, no? Wireless yung gagamitin sa kanya is RAM, pero yung preno niya is ganyan nga. Hindi pa rin siya fully hydraulic. Itong ginagawa niyang method na to is medyo ano to, parang DIY lang niya to. So gumamit siya ng brake cable, tapos shrinkable tube para dun sa mga shifter button niya. Ito yung mga buttons kung saan pag pinindot mo mag-shift siya or kakambyo siya. So yeah, ininitan lang niya para mag-shrink, para kumapit, and then mahila niya. Wala pa siya nung tool na ganito, katulad nitong sa Park Tools na panghila ng mga ganyan. Pero simple lang yan, I think hindi naman ganun kahirap gawin yan. Pwedeng hindi na gamitan ng shrinkable tube katulad ng ginawa niya. So yun, nahila niya na. Ayan, nakita nyo. If naalala nyo yung vlog na ginawa ko sa Japan Surplus, may naka-sale doon na Trek na speed concept na time trial din. Kung di nyo pa papanood yan, meron tayong link dito sa taas. Yan, dito. Click nyo lang yan and then makikita nyo yung frame na sinasabi ko. Maintindihan nyo ngayon kung bakit hindi ko siya gustong bilhin dahil nakikita nyo kung gaano ka-komplikado yung base bar pa lang yan. Wala pa yung aero bar. So pag binili nyo yun ng mura tapos bibili kayo ng ganyang klaseng base bar at aero bar, siguro uubos pa na naman kayo ng another 50,000, 60,000 para lang sa base bar at sa aero bar. So ngayon yung nakikita nyo kinakabit is base bar pa lang. Ayan. Kung makikita nyo yung butas, itong butas na to, dyan lang sinusuksok yung pinaka-aero bar. Yun lang yung ina-adjust. Yung reach nito, yung layo nitong base bar or kung gaano siya kalayo sa'yo, hindi na siya na-adjust. Kasi hindi naman siya design para lagi kang nakahawak dyan eh. Design yan para lagi kang naka-aero position or nakahawak do sa pinaka-aero bars. So, inigpitan na. Ito naman yung pinaka-brake cable housing niya. Ayan. Madali lang lumalabas kasi matigas, no? Pero kailangan maganda yung ano niya dyan. Maganda yung pagkaka-align. May napansin lang ako doon. Ulitin ko lang ng konti, no? Itong part na to, no? So kayo, payo ko lang sa inyo, every time na magpuputol kayo ng cable housing or even brake cable housing, pagkatapos yung putulan, nakita nyo, medyo na-UP siya ng konti dyan. So na-UP siya, ibig sabihin sumara yung butas niya. Kapag sumara yung butas niya na ganyan, kailangan siyang ibuka muna. So sa akin, personally, pagka kinat ko yung cable housing, bubuka ko siya, and then meron akong pambuka na ginagamit sa kanya, and then kinikikil ko pa siya para maging makinis siya. Kasi mag-rub dyan yung pinaka-brake cable, magiging mahigpit, magiging magaspang yung feel kapag pinapreno nyo. And para sa akin, yung preno is something na lagi nyong ginagamit. Kaya kailangan, pag kinabit nyo, maayos na maayos. Dahil sobrang gamit na gamit yung preno every time nagagamitin nyo yung bisikleta nyo. So yan, nilagyan na agad ng cable end, no? Ayan. Tapos nilagay niya na kaagad yung part na yon kung saan ilalagay yung pinaka-brake levers. Ayan. I'm not sure kung nilinis pa niya or may ginawa pa siya, but yeah. Para sa akin lang naman. And kung nagbubuo kayo, at least may idea kayo. Yan na yung pinaka brake levers niya. Lagyan na ng brake cable. Yan, kung masikip yung butas na yon, mararamdaman nyo na medyo gaspang. May gaspang ng konti yung pagpreno nyo. Ito pa isa napansin ko dito, no? So ayan, gumagamit siya ng regular na long nose pang putol ng kable. So tingnan niyo yung nangyayari sa dulo pagkaputol niya, ha.
Ayan, nakita nyo medyo bumusa siya ng konti. Although matalas na matalas yung gamit niya na long nose, but hindi siya design talaga pamputol ng cable. Pagka ginaya nyo yan, medyo magkakaano kayo. Magkaka-problema din kayo ng konti sa dulo. Posibleng kumalas-kalas ka and hindi maging okay yung dulo ng cables. I prefer using cable cutter talaga. Iba yung cable cutter dun sa long nose na pang cutter lang. So yan, inayos na nilagyan niya ng cable end. Tapos sinigpitan niya na. Ayun o. Sobrang talas. Gagamit ako ng mas okay na cable cutter para sa akin lang naman. So na-assemble niya na yung pinaka-kapitan ng aero bar. So yung grease na ginamit niya is regular grease lang. The reason bakit nilagyan ng regular na grease is para lang hindi siya lumangit-ngit. Ayan. So kailangan din niyang bawasan. I think alam niya na yung height nung gagamit ng bike. Kaya binawasan na nila. Ayan. So yan yung mga pag nagkamali ka, expensive yung pagkakamali mo. Pag nasobrahan mo ng putol, ready ka na magbayad kung ikaw yung mekaniko. Ayan. So that's the base bar. Lalagyan na ngayon ng aero bar. Para sa akin, yan, pwede mo lagyan ng konting grasa yan para hindi siya lumangit-ngit kasi prone nga sa creaking yan or paglangit-ngit kapag medyo nalalagyan na ng puwersa. Or even carbon paste pwede din naman since carbon yung mga parts na yan. Kung hindi ako nagkakamali, carbon nga yan or aluminum man lang yan. So, yan yung mga plate ng aero bars. Yan, nilinis muna niya. Didikitan niya kasi yan ng pads para sa aero bar. Elbow pads. Yan. So, again, ito nilalagyan niya ng tape yung puputulin niya. It's a good habit na lagyan niyo ng tape yung puputulan niyo. Kahit pa aluminum alloy yan, lagyan niyo ng masking tape pag pinagpuputol kayo. Magiging mas malinis yung putol na magagawa niyo. That's a really good habit para sa isang mekaniko. Now, dito naman ako hindi agree kasi pwede yan kikilin manually. Hindi mo na kailangan ng ganyan. Siguro yan yung meron sila sa shop, kaya ginagamitan pa niya ng ganyang tools. Pero para sa akin, pwede nang kikil na manual. Madaling sumobra yan eh. Madali ka masasobrahan pag yan ang ginamit mo. So, ayan na yung aero bar. Hindi yan pwedeng sobrang haba eh. So, kailangan talagang putulan. And now, this is the shifters din. Meron siyang shifter sa base bar. Meron din siyang shifter para sa aero bar. So, kahit nasaan ka nakahawak, makakapag-shift ka. I believe this is a SRAM E-Top. No? So, wireless din yan. Papunta dun sa mga shifter, sa mga RD at FD niya. Papunta sa FD tsaka RD. Ayan. So, kinakabit na niya yung crankset. I believe this is SRAM Red na naka BB30. Ayan. Hindi pa siya naka-dub. So, I think 7 years ago, wala pa naman dub. Kaya BB30 yung option. Ayan, SRAM Red nga. So, yan. Nilagyan na ng takip nung parang pinaka-compartment niya sa baba. Ayan. For the wheelset, ang gamit niya is NV na, I think this is 88mm yata yung lapad dito. So, sobrang lapad. Tapos yung rotors na is TRP. Ayan. May napansin lang ako doon, no? Hindi niya yata ginagyan ng grasa. So, hindi niya yata nilagyan ng grasa yung lock ring. Para sa akin, kailangan yung lagyan ng konting grasa yun pag nagbubukay ng bike. Tapos, ito din, hindi rin niya nilagyan ng konting grasa, even the lock rings. May mga chance kasi na bakal yan, ganon. Mas maganda yung kapit pagka may grasa siya. So, ito, nagagawa siya ng valve extender. So, kailangan niya ng valve extender dyan kasi masyadong mahaba yung... kailangan niya ng kailangan niyang pahabain yung valve niya kasi masyadong malapad yung rims niya. So, ang tawag dito sa
valve extender na to is removable core. So, meron din akong vlog na ginawa dyan paano gumamit ng valve extender. Click nyo na lang din yung link sa taas. Dalawang klase yan. Isang removable tsaka non-removable core. I prefer removable. Mas madali siyang gamitin. Pero kailangan nyo magbaon ng non-removable para in case na makanghiram kayo ng interior, hindi nyo na kailangan kalasin pa. Ayan. So yan, may teflon para hindi sumingaw. Yun, hinangina na. Ito naman is lagay lang to ng bote. Lagay lang to ng bottle cage sa likod. Pwede mo kasi siyang lagyan ng bottle cage sa likod pag sa triathlon. Isang maganda sa bike na to, yung adjustment ng 4 and up ng upuan nito, napakalaki. Ayan. So yun yung Adamo saddle, no? Yung mga noseless na saddle. Ayun. Para sa akin doon, lalagyan ko yun ng carbon paste din. Para sigurado hindi rin siya gumalaw-galaw or lumangit-ngit. Now the bar tape, no? Parang sobrang mumurahing bar tape lang nilagay. Kasi yung iba naman dito, hindi gumagamit ng bar tape pag sa tri-bike nila. Para sa kanila, hindi na masyadong ano yan eh. Ang pinaka-importante dyan yung sa elbow pads mo. Yung kung saan nakakapit yung ano. Ang pinaka-importante dyan is yung sa elbow pads. Ayan, nakikita ito itong elbow pads. Kasi dyan talaga napunta yung bigat mo. Hindi katulad sa road bike na sa kamay. So, importante yung bar tape. Dito yung iba hindi na nagba-bar tape. Pero kailangan maganda yung pinaka-elbow pads mo dito sa time trial or sa TT bike. So, yun, napaka-konti ng ano, no, ng bar tape. So, ito na yung pinaka-FD tsaka RD niya. So, nakikita nyo, completely wireless siya. This is a SRAM Red E-Top. Ayan. So, madali lang kapag walang wire. Ayan. So, ito naman, this is the bento box. Or yung tawag na yung bento box. Kasi lagayin ng mga pagkain mo yan kapag nagta-triathlon ka. This bike is not, hindi to UCI legal para sa time trial, no? This is used for triathlon or Ironman race. So yan, isa pang bento box ulit. Lagay naman to ng mga gel or energy gel. Diyan nilalagay yung mga gel na kinakain or mga pagkain, mga solid food during the ride. So ayan, kahit nakakainis na naka-disc brake siya, yan talaga yung gusto nila noon eh. Parang hype yung pag naka-disc brake ka. Alright, so that's the build. Yan yung kinalabasan niya. Cervelo P5X, pang triathlon. Ano sa tingin nyo sa bike? Anong comment nyo? Nagustuhan nyo ba yung ganitong klaseng bike or hindi to para sa inyo? For me, maganda siya. But sa price tag na around 800,000, parang hindi ko siya gusto. Masyadong mahal. Siguro sa akin may iba pang brand na okay pang triathlon instead of this bike. Pero subok naman to na sa talagang aero siya and mabilis. So again, salamat sa mga nanonood. Thank you sa ating mga members ng ating YouTube channel. Ito sila. And nagustuhan nyo ba yung ganitong klaseng content? Let me know sa comment section. Thank you everyone for watching. Don't forget to like and subscribe. Go vegan.